Hello guys, welcome back ulit dito sa aking channel. At today's video guys, meron akong nag-receive na isang Dell CPU. Ito ay Dell Optiplex 7040 model. Processor niya ay Core i7 na. At ang CPU na to guys ay for upgrade. At bago tayo mag-proceed sa ating upgrading, shoutout ko muna si Sir Mayaw. Sir, ito na yung iyong computer. At maraming salamat sa pagsuporta mo sa aking channel at sa pagtitiwala mo sa akin. At share ko sa iyo ang video na to para makita mo kung paano ko in-upgrade ang iyong computer. Guys, gusto pala ni Sir Mayaw i-upgrade natin yung kanyang hard disk kasi sa ngayon meron siyang 500 GB na SATA, 4 GB RAM, at ang naging problema ngayon ay mabagal na yung kanyang access. So suggest ko sa kanya na i-upgrade na lang yung hard disk to SSD at reprogram natin bagong Windows 10 Pro at mga bagong applications. Okay, so pumayag naman siya at nag-provide siya ng hard disk SSD from PNY company. Ito ay 480 GB na siya guys. Yan. So malaki na yung capacity. Okay guys, open muna natin. Check muna natin yung kanyang hardware. Okay, ito lang yung pinaka-lock niya guys. Slide na lang ganyan. Tapos pull up yung cover. Yan. Pop up mo na. Guys, very compact yung kanyang case. So meron na rin siyang Wi-Fi na naka-install. Yan. Ang pag-eject pala ng kanyang hard disk ay i-eject muna natin, pop up muna natin yung kanyang front cover. Yan. Ito yung mga clips niya. Release lang natin yan. Okay. Ito na yung kanyang hard disk. So open lang natin ng pag ganon. Yan. Tapos ito yung pinaka-lock niya. Yan. Para may i-pop up natin yung hard disk. So remove lang natin yung power cable. Okay. Yan. Tapos i-press lang natin to guys. Yan. Tapos i-push lang. Lalabas na yung hard disk dito. Yan. Okay. So ito na yung hard disk niya. Yan guys. So Seagate Company ST500. So 500 GB yung hard disk na to. Okay. So gagawin lang natin guys ay itong kanyang old hard disk ay intact na natin. Hindi na natin gagalawin kasi may mga important files siya dito. Tapos yung bagong SSD, ito na yung gagawin natin master drive, at ito naman yung kanyang slave drive. So 480 GB yan plus 500 GB. So medyo malaki na rin yung kanyang storage capacity. Okay. So yung kanyang RAM naman guys ay okay na to. 4 GB na yung kanyang RAM. So pwede na siya mag-upgrade later kasi meron pa siyang 1, 2, 3. May 3 empty slots pa siyang pwedeng lagyan ng memory. Pwede rin siya mag-add ng graphics card kung gusto niya. Kasi sa ngayon ang ginagamit niya ay built-in graphics. Ito. Magandang model to guys kahit compact siya. Meron na siyang USB 3, 1, 2, 3, 4. Yan. At meron na rin siyang HDMI at DVI. So okay siya guys. Balik na natin yung kanyang hard disk. Yan. Yan. So open muna natin yung kanyang SSD. Install na natin. Okay. Yan. PNY solid state drive, 480 GB. Gagawin natin guys ay hindi na natin siya tatanggalin. Gagawin na lang natin siyang slave drive. At dito sa baba, dito tayo mag-install ng SSD. So ito yung kanyang SSD.
na 480 GB dito natin nilalagay kasi ito yung empty space na pwedeng paglagyan natin. At magdagdag na lang tayo ng data cable. So may data cable na tayo para sa additional na hard disk na ating gagawin. So ito guys, naka drive C, ito yung master. So gagawin natin, ilipat na lang natin dito sa slave drive kasi dalawa yung slots niya available. Tapos itong sa blue, ito na yung gagawin nating master. Okay, so ganyan yan. Yan, slipat natin dito sa secondary. Tapos itong ating bagong install ngayon, itong gagawin natin na master drive. Okay, tapos dito natin ikakabit sa SSD. So wala naman tayong bracket na para dito guys. So screw na lang natin siya dito. Yan, may dalawang dito. Pero ang laki ng butas guys. Yan. Kailangan natin ng washer. Okay, install na natin. Okay, so kabit na natin yung kanyang data cable. Yan, tapos yung kanyang power. Okay, so yan guys, naka-install na. So now, i-connect na natin yung kanyang cover. So okay na to guys. Ito ngayon yung drive C natin, master drive, at ito yung slave drive natin. Okay guys, so i-close na natin. Balik na natin yung front cover niya. Okay. Tapos yung kanyang cover sa side. Okay. So guys, installan ko lang muna ito ng operating system at mga applications. And then check natin after pag maloadan ko na ng Windows operating system. Okay. So tapos na nating ma-installan ng operating system. Naloadan na natin ng Windows 10 Pro at mga applications. Now, time to check na guys para sa ating testing after ng ma-upgrade natin to SSD drive. Okay? Okay guys, so check natin muna yung in-install natin na hard disk. Okay, yan, makikita natin PNY 480 GB yan. Okay guys, so working good na siya. So success yung ating pag-upgrade ng hard disk. Okay, so yung kanyang Windows naman ay updated na rin. Yan. Yan, okay. So updated yung kanyang Windows. Okay na. Check din natin yung kanyang old hard drive na in-install natin. Okay, so mapansin natin dito guys, meron tayong drive C, drive D, and drive E. Itong F naman, ito yung optical drive niya. So yung drive C, ito na yung SSD na in-install natin, in-upgrade na 480 GB. So ito yung slave drive, ayan, slave drive 1 and slave drive 0. Yung old hard disk kasi niya ay merong dalawang partition. So nagkaroon siya ng slave 1 at slave 0. Yan, pag i-click mo yan, makikita mo yung mga files niya, yung mga dating naka-install na files. So both hard disks are working good now. The SSD and the 500 GB na SATA drive. Okay. So guys, ngayon makikita nyo talaga na Core i7 na yung kanyang performance. As in talagang mabilis na guys. Check natin yung kanyang system information. Talagang ang speed niya ngayon ay mapipil mo na Core i7 na siya. Hindi katulad dati na parang Pentium series lang ang kanyang access. So
So yan, meron siyang 4 GB RAM. Okay. At Intel Core i7 na processor. Yan. Okay. Running at 3.4 GHz. So okay siya, mabilis na siya ngayon. And then naloadan din natin ng Windows 10 Pro na 64-bit ang kanyang base processor. Okay? So ayan naman yung mga basic program na in-install natin. So meron siyang Wi-Fi card na naka-install. So yan, working good. Yan na yung ginagamit nating internet connection, yung kanyang Wi-Fi. Tapos try natin mag-run ng application. Dati tinry natin yung Excel. So ito try natin ngayon kung gaano na siya kabilis i-click. So guys, ganun lang. Halos 2 seconds lang. Ganun siya kabilis na guys. Yan. Okay. Try natin siya sa YouTube. Okay. So guys, ganun na siya kabilis mag-execute. So laki na talaga ng pinagbago niya kanyang performance compare nung before na upgrade at ngayon after na ating ma-upgrade. Okay guys, bago natin tapusin ang video na to, meron pala siyang binili na Microsoft LiveCam. Ito ay HD 3000 model. Yan. So check natin to guys, pinapa-install niya sa kanyang unit. Okay, so maganda naman ang camera na to. Meron siyang 720p na resolution at true colors. Okay, so unbox na natin. Yan. So yan, meron lang siyang kasamang user manual pang international at yung kanilang Arabic na manual. Okay. So ito yung unit. Tingnan natin. Okay, maganda yung kanyang forma. Pwede mo siyang i-hook sa TV. Yan. USB. Try natin. Actually guys, ang model naman na to ay plug and play. So, madali lang siya install. So, i-testing lang muna natin para sure tayo na gumagana. Okay, so hook up natin to dito. Yan. Tapos connect natin siya sa USB. Yan. So guys, detected na agad siya. Ito na. LiveCam 3000. Check natin siya. Run lang natin yung camera apps. Yan. So, ganyan lang siya guys. Ganyan siya kalinaw. 720p Microsoft LiveCam 3000 model. Camera pa rin to ay may kasama ng microphone. So sound test lang natin yung microphone. Try tayo mag-record ng voice. Okay, run natin yung voice recorder. Okay. Hello mic testing 1 2 3. Hello mic testing 1 2 3 over. Play natin. Hello mic testing 1 2 3. Hello mic testing 1 2 3 over. So, working good guys yung kanyang mic. Problema. Okay, so successful yung ating upgrading na ginawa. I'm sure matutuwa si Sir Mayaw. Sir, talagang mabilis na at maganda na yung performance ng iyong computer ngayon after natin ma-upgrade. So, next time naman sir, try natin na upgrade naman yung kanyang display card. So, pwede tayo mag-add ng PCI card, yung graphics, at pwede tayo mag-add ng memory para yung AutoCAD or yung Photoshop mo ay talagang mabilis na siya lalo. Okay, so kung gusto niyo mag-upgrade ng PC, mga ganitong model, so madali lang siya. Sundan nyo lang ang video na to. At maraming salamat din sa aking mga supporters at subscribers.
Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, hit nyo lang ang like button at mag-subscribe sa aking channel. Thank you very much for watching and see you on my next video. Bye-bye.